Si Marcoleta po nagalit po dito sa banat ni Vice Pangit. Oh, napanoorin natin 'to, ha. Napakawalang hiya nung tao na yun. Oh, walang niya daw yung tao na yun, walang niya to si Vice Ganda, Vice Pangit. Hindi kasi hindi naman ba sige nga, sino ba magsasabing maganda yun? Siguro kahit nga siguro yung jowa niya, yung boyfriend niya, ewan ko kung maganda yun, ha. Kung hindi niya siguro binila ng motor yun, de sasakyan, baka hindi siya tawaging Vice Ganda eh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Hola, hola mga amigo, mga amiga. Anyway, pag-usapan po natin tong mainit na issue. Naku po, grabe ho itong mga issue sa Pilipinas talaga. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin, ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo, ha, nakita ko yung statistics, ha. Medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin itong issue patungkol naman dito sa, si Marcoleta po, nagalit po dito sa, banat ni Vice Pangit. Oh, napanoorin natin 'to, ha. Napakawalang hiya nung tao na yun. Oh, walang niya daw yung tao na yun, walang niya to si Vice Ganda, Vice Pangit. Hindi kasi hindi naman ba sige nga, sino ba magsasabing maganda yun? Siguro kahit nga siguro yung jowa niya, yung boyfriend niya, ewan ko kung maganda yun, ha. Kung hindi niya siguro binila ng motor yun, de sasakyan, baka hindi siya tawaging Vice Ganda eh. Hindi, baka lang, ha. Di ko alam, tanong natin doon. Ewan ko, sino sa inyo magsasabing Vice Ganda yun? O sige nga. O, ako, hindi ko tatawagin Vice Ganda yun. Kung ganun ang pamantayan ng isang magandang nilalang, wala nang pangit. Di ba? Hindi, this is not about the looks, ha? Pero yung name kasi, parang isang lapastangan po yung pangalan niya. Diba? Isang lapastangan po. Kasi bakit to? Mabababoy naman pag sinabing beauty queen. Diba? Pangit. Beauty queen, Vice Ganda o Ganda, beauty. O. Ibig sabihin, kamukha ni Vice Ganda yung beauty queen. Ganon? Diba? Ang pangit, isang lapastangan sa salitang ganda o beautiful. Diba? Dapat palitan talaga yan. Yan ang una ninyong hakbang na gawin na batas, Senator Marcoleta. Palitan ang pangalan ni Vice Ganda. Gawin ng Vice Pangit ang ugali. Kayo naman, mga kababayan, nakala nyo na naman tungkol sa mukha ang sinasabi ko. Vice Pangit ang ugali. Yung ugali niya ang pangit. Ha? Dinawin lang natin. Kasi baka mamaya sabihin nyo, grabe ka naman Banat, para pogi ka ba para manlait ng itsura? Hindi po sinasabi yung itsura dito. Sinasabi ko po yung ugali. Bakit kanyo pangit ang ugali? Sabi nga nila, di ba? Na lahat po tayo ay merong freedom of speech. So okay lang laitin ni Vice Ganda si dating Pangulong Duterte. Wala namang problema. Wala naman tayong sinasabi na tumahimik ka. Wala naman tayong sinasabi na illegal yung sinabi mo. Isa kang kriminal. Wala tayong sinasabing gayon, di ba? Ang sinasabi lang natin napakasimple lang. Etong taon to bastos. Yun ang totoo. Itong taon to, bastuso ito. So, kung malaya ka magsalita at malaya ka mambastos ng iba, dahil yan ay freedom of speech, malaya din po kami bastusin ka. Kasi kabastos-bastos ka naman talaga. Di ba? Sino naman ang mas kabastos-bastos sa inyo ni Pangulong Duterte? Ang alam namin, si Pangulong Duterte, nung panahon niya, ay talagang naging mapayapa ang ating bayan, di ba? Kung panahon mo kaya, halimbawa, sagwa nun, ang daming Hindi, yung impluwensya mo, nga lang, malalaman mo na kaagad na ang pangit eh. Oo, impluwensya mo, sino yung bata mo? Di ba, yung bata mo nagwala. Yung alam ko parang mo yun eh, alaalaga, parang mentor niya o mini-mentor niya yung tao na yun eh, di ba? Anong gano'n? Nagwala.
Hindi lang tinanggal yung damit ba yun? O, di ba? Ganyan yung, at alam nyo, makikita kayo sa mga kanto-kanto na ganyan ang itsura. Tapos palingkera, biglang nag-i-split, gumaganon. Di ba? Ang dami mo makikita ngayon. Lumabas ka na mga alas 11, alas 12. Oh. Lumalabas sa mga tikbalang. Hindi ako nagbibiro. Subukan ninyo. Alam ko yan kasi tayo, panggabi tayo pag tayo nasa Pilipinas. Marami kang makikitang mga tikbalang. Yung itsura. Oh, paghawakin mo ng ganun, pagpahawak mo yung cellphone ng ganun, ganito, tapos iganon mo yung cellphone wala may ilaw ng ganyan, oh, ganyan, oh. Ito, ilawan natin ha. Oh, chotomate. Ayan, may ilaw na, di ba? Oh, ayan, kita nyo. Oh, tapos pag ganyanin mo, oh, mukha ng poste, di ba? Di ba? Totoo naman eh. Ang daming ganyan. O kaya nga, alam mo, ingat kayo eh, sa pag kayo nasa labas ng gabi ng mga alas 11, alas 12. Baka mamaya biglang bigla kayong sunggaban yan, ha? Yung mga tikbalang. Ay, naku po, grabe. Kawawa ho talaga ang bayan natin. Kasi yan yung klase ng impluensya na idudulot ditong vice pangit na to. Totoo naman eh. Yan ang impluensya na naidudulot ng ganyang klaseng pag-uugali. Ang pangit na ugali. Alam mo, eto sa totoo lang, to be frank, okay? Marami tayong kakilala mga stand-up comedian na magagaling, ang talas ng isip. Ako, bilib ako eh. As a matter of fact, ang payo ko nga sa grupo ko, manood kayo ng mga stand-up comedian. Kasi, ang bilis ng isip nila. Ang tawag nga natin yan, mga matatabang isip eh. Ang taba ng isip nila, ang galing nila, di ba? Pero, isang bagay na talagang masasabi ko, ito, wala ho itong kahit noon pa. Si Vice Ganda ang pinakapangit ang joke. Sa totoo lang. Hindi ako nagbibiro. Si Vice Ganda ang walang kakwenta-kwentang para sa akin as a performer. Bakit? Kasi yung joke niya, panlalait lang sa kapwa. Yung joke niya, it's either manlalait lang siya ng mga audience o di kaya kukuha siya ng partner na lalaitin niya. Nagigets nyo? Yun yung para sa akin joke na corny. Parang joke na, okay, malabnaw, ika nga. Yun, para sabi ni Marcoleta hilaw na joke. Di ba? Kasi yung talaga mga magagaling na joker, katulad ni, halimbawa, si Long Mejia, yan, magaling yan, mataba utak niyan. Si, pangalan nito, yung nakalimutan ko yung pangalan. Yung si Alien. Yung si Brad Pitt. Oh, di ba? Yan, mga matataba isip niya, yung mga matatalas ang isip niyan, yeah? Hindi ka lalaitin pero matatawa ka. Maraming ganun eh na ganun na tao na nakakatawa sila without insulting people. Di ba? Si Vice pangit, wala. Mangiinsulto lang siya na mangiinsulto. Magpapatawa siya through insulting another person. That kind of talent is walang kwenta. Baduy, ika nga. Para sa akin kasi ako laki ho ko sa entertainment since high school, elementary, nagbabanda na ako. Alam ko na yung takbo ng entertainment. Pag nanonood ako, parang sabi ko, oo, nakakatawa. Ito, no joke, nakakatawa yung joke niya na nilalait niya yung kapwa niya. Para sa akin, medyo mababaw po yun. Para sa akin po nabababawan ako doon. Yun pa lang parang sa akin walang talent. Yung talent mo manlait, hindi talent yan. Parang hindi ka nag-iisip, parang ganun. 'Di ba? Kasi ang pagiging komedyante, yan isa sa mga matatalas ang isip. In terms of, they're good in communication, negotiation, and malalim ang isip. Ano nga natin dyan is yung sila ay lobat ako, babe. Chotomate. Ay, wait. Ayan. Andali. Nagkagulo na. Ayan na. Ayan. Yon. Ayan. Ay, mag-charge ka, animal ka. Hala. Ayaw mag-charge. Sagot ka. Mapuputol tayo. Wait lang ha. Wait lang po. Yan. Sorry naman.
Ayun, pasok. Hindi ka palakpakan. Parang pakinggan natin to si si Marcoleta. Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Ayan, So, may hirit nga po si Marcoleta na pati pala siya nilait ni Vice Ganda. Sabi ko nga ho sa inyo di ba? Yan to yung kanyang klase ng joke ni Vice Ganda, yung panlalait, di ba? I mean, that is not a talent. Hindi po yan talent. Ano ho yan? Parang talent pang ano lang yan, pang, alam mo yun, pang, sa madaling salita parang ganito. Maraming klase ng vlogger. Di ba? May bumabanat. Marami na bumabanat ngayon tulad ko, si Banat Bay. Pero kailangan, laliman mo yung banat mo. Hindi lang basta kang bumabanat. Meron kasi dyan mga basta lang bumabanat sabi ni puting ahas, adi ko, ano ka, ganyan, bangag, ganun. Hindi, dapat laliman mo. Di ba? Kailangan may lalim yung sasabihin mo. Ipapaliwanag mo yung mga issue, tapos dun ka bumanat. Hindi yung puro lang puro ka lang chismis tapos puro insulto lang. Walang ganun. Yun kaya nga kinukonsider ko yung mga ganyang vlogger na mga mabababaw na vlogger for the views ika nga. Kasi minsan gusto lang natin ng ganun Sa kabila may ganyan din yung bungal. Yung bungal na sa kabila walang kundi gago. Di ba puro ganun? Walang pinagkaiba Di ba? Ganyan din ang kaugalian ni Vice Ganda. Sa tingin ko yung kanyang klase ng joke, kung hindi man lait lang naman lait. Sana lang, laliman mo naman Vice Ganda. I mean, okay, it's your freedom of expression. Laliman mo yung joke mo, yung medyo mapapaisip ka, paano mo naisip yun? Parang ganun. I mean, ang ganda ng joke na yun parang paano mo na-connect yun, di ba? Dapat ganun, hindi yung, wala lang. Kung tingnan yung mukha ni Marcoleta. Walang kwenta, di ba? Parang walang saysay yung mga gayon. Ay, nako. Anyway, ito papakinggan na natin ito Ang tindi ng banatan kanina sa Senado. Ang lalim mo ng pagdating doon sa issue ng online na gambling. At ang binira nila dito yung BSP. Kasi ang tagal. Ito muna. Panoorin nyo. Deputy Governor, can you clarify? Sabi nyo kanina kay Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links. Yes, Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo. Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open nyo yung GCash ko ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, So- Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, can you please, I know, sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Your Honor, if I may. Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. You know,
I will go to, I will stop there, Deputy Governor. But be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. Diba? Sana sinabi nyo kanina, sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? So please sir, di ba, ano lang, konting pagiging forthright naman at konting ano tayo pag nag-uusap dito, di ba? Ang PAGCOR mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ano eh, ng gaming eh. That's why, di ba, we'll allow them to ano. But you get my point, sir. Okay, so 48 hours makakaasa kami na tanggal na lahat. Yes, Your Honor. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So ano, balato muna, 2 more days? With the permission of our Third Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Para madali. Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give them 48 hours pa? Kung sure naman kayo. So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Sayang Your kita. Honor, Hindi ko naintindihan eh. Kasi binigyan nyo since, it's August 14 eh. Binigyan nyo since July 5. You know, if you call them into the room, you are the central bank eh. So, I'm sorry Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservative, these are gentlemen, etc. But if you called everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links. Then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to... Sir, move- the ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong technical people sa central bank? Kayo nagre-regulate ng e-wallets eh. Or sayang yung kita nung 2 days. Your Honor, it's because of that reason to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo. At pumayag sila. So alam na nila. So naghahanda na sila. Oh, number 2, the public, sila nga ang biktima eh. Sila ang biktima. Why do they need due notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please, I look forward to working with you. I'm sorry, ikaw yung nandito in the central bank, pero central bank is one of the most respected institution na may political will dito. Ang monetary board is independent. So, pag sinabi yung decisive yung action, decisive tayo. Yeah. Sir, may I move to PAGCOR? First of all, may I start by thanking you na meron know your customer. Senator Cayetano, babalikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? it starts from today. Kailangan po matatapos. Anong araw po yan? That's 2 days from Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, in-expect natin na committee na ito na wala ng games dyan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman